I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. May sinabi dito si dating Senator Laila De Lima na kung saan ngayon ay Congressman De Lima. Tungkol dito sa mga taong nagkikriticize kay Pangulong Marcos Jr. na alam po natin, matunog ang destabilization. Di ba? Nangyari po 'yan pero hindi po natuloy dahil hindi nga nila talaga kayang patalsikin ng Pangulo. Matalino ito, guys. Kahit sino siguro ubusin yung bilyon nyo para gumawa ng mga idea para ikasisira ni PBBM. Malabo po mangyari na kakagatin ng sambayan ng Pilipino. Hindi na nila tatangkilikin yung mga black propaganda ng mga anti-Marcos. Sa totoo lang, we all know Senator Laila De Lima, dating Senator Laila De Lima is anti-Marcos to, guys. Dilaw to liberal to no? So dahil dito sa mga sinasabi niya, well, ako naman, kung ganito rin naman ang pananaw ng isang mambabatas sa Pangulo, siyempre sasang-ayon tayo, di ba? Ganun lang talaga yun Sabi dito kasi mga kababayan, basahin ko po sa inyo Sabi po ng Pinoy Celebrity News, one day ago to, kahapon, yes. Today is January 3, 2026. Hindi ito panahon ng panghihila pababa. Representative Laila De Lima nanawagan ng panahon na ng suporta, hindi pagbatikos sa Pangulo. Naglabas ng matapang na pahayag si Representative Laila De Lima laban sa mga patuloy na bumabatikos kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa mambabata, sobra na raw ang pag-atake at tila inaabuso na nila ng ilan ang kabaitan at pasensya ng Pangulo. Sa panahon puno ng crisis, investigasyon at pambansang hamon, giniit niya na hindi makatutulong ang walang tigil na paglalait at paninira. Tama nga naman po siya, no? Medyo sang-ayon ako dito sa sinasabi niya. We all know naman, guys, ang Pangulo napakatahimik po yan. Sabi niya nga, uulitin ko uli sa interview niya kay Jessica Soho a long time ago. Sabi niya, if mayroong ebidensya yung mga taong nag-akusa, dalhin nila sa korte, sasagutin niya. No, totoo yun, guys. Iyon po ang pinaka-the best. As long as mayroon kang malakas na ebidensya laban sa Pangulo, why not? Di ba? Go sa korte. Harapin nila. Harapin niya yan. Dahil kung wala kang ebidensya, hanggang salita lang, hey sus, hindi kanya papatulan talaga. Nakita nyo, di ba? Hindi naman talaga pumapatol kasi nga, hindi totoo. Yan yung mga black propaganda para sirain ng Pangulo. We all know and we all remember, mga kababayan, sa panahon ng ama niya. Grabe yung mga black propaganda laban sa Marcoses yung panahon na yun. You see, sila ba'y nakulong? Hindi. Uulitin ko na naman. Dinala nga sa international yung kaso ng Aquino administration through PCGG, di ba? Anong nangyari? Naikulong ba ang dating First Lady? Wala. Nakakahiya yun. Sampal sa kalaban. Nanalo ang dating First Lady Imelda Marcos. Di ba? Tuloy. Sabi dito, huwag po nating abusuhin ang kabaitan ng ating Pangulo. Hindi ito ang panahon ng panghihila pababa. Mas mainam po kung susuportahan natin siya, lalo't napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Sabi po ni Representative Laila De Lima. Tama nga naman. Sabi ko nga, mga kababayan, if ang sambayan ng Pilipino ay magkaisa, tulungan ng administrasyon, lalo ng Pangulo, sigurado mag-boom tayo sa kaginhawaan at lalong lalago ng husto ang ekonomiya ng bansa. Kasi dadaloy ang blessing sa atin Kasi tayo ay nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan ang bawat Pilipino. Walang nagbuklod-buklod. Maganda, sure. Sure na sure ako
gaganda ang blessing sa bansang ito. Baka maungusan pa natin yung mga karatig natin bansa, ano? Oo, pag nagkaisa tayo, suporta ng administrasyon, kahit sinong administrasyon, ganun ang ugali natin. Ay nako, sinabi ko sa inyo mga kababayan, gaganda ang bansang Pilipinas sa totoo. Kaya lang wala eh. Ang iba, sirain ng Pangulo, gustong iupo yung puon. Wala namang kaalam-alam sa pamuno, di ba? Tama naman si Representative Laila de Lima. Tuloy, ayon sa kanya, malinaw na napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ni Pangulong Marcos mula sa pagharap sa mga anomalya, pagsasaayos ng mga programa, pang-infrastruktura hanggang sa pagtataguyod ng ekonomiya. Dahil dito, mas nararapat na magkaisa ang mamamayan kaysa magtulakan pababa. Tama nga naman. Alam nyo, pinopoint ko talaga ang mga Duterte camp. Kasi sila talagang maingay eh. Grabe talaga sila. Grabe as in. Sobra. Pangbabastos nila sa Pangulo. Oo. Ay, nako. Panglalait sa First Lady ni Sara Duterte na kasing mukha daw ng penguin. No? Diba? Tapos ngayon, tinawag siyang tsakadal. O, tapos pa-disbar daw si Yusek Castro, mga siraulo. Ang galing nyo. Kung kayong maninira, okay lang. Pero kung kayo nirisbakan, nagagalit kayo mga, kundi ka ba naman na TNG, talaga naman. Di ba? Binanggit ni De Lima na sa kabila ng mga batikos, hindi tumitigil ang administrasyon sa paghahanap ng solusyon para sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Sa halip na bantaan o insultuhin ng Pangulo, mas makabubuti raw kung susuportahan ng publiko ang mga hakbang bunsod ng kabigatan ng kanyang posisyon. Tama po yun. Pero bilib ako talaga kay Pangulong Marcos Jr. guys, sa tapang, sa galing, yung mga pamamaraan niya, mga ideya niya, wow. Very speechless si ako, mga beswa. The best president ever. The only one, PBBM. In my life. In our life, of course. Diba? Oh. Shout out sa you, Mr. President. We love you. We are here at your back. Always supporting you. Next naman, mga bes. Dagdag pa niya, marami raw nagmamasid sa Pilipinas. Local man o international, kaya dapat ipakita ng mga mamamayan ang pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Yun naman talaga dapat eh. Diba? Oh, diba? Sabi ko nga eh, pag tayo may pagkakaisa, nako, grabe. Ang laki ng daloy ng blessing sa atin. Si Lord nakatingin sa atin ng Panginoon, guys. Totoo yan. Ako, sayang lang talaga. Napakagaling yung Pangulo ng Pilipinas. Even sa ibang bansa, pinupuri. Lalo na yung Prime Minister ng Vietnam, pinuri talaga si PBBM sa galing yung mamuno. Sa totoo lang, guys. Sa totoo lang. Napakalaki tayo dahil mayroon tayong isang BBM na napakagaling. May malasakit, mapagmahal sa kapwa. Lahat, sa totoo lang, lahat. Pero sa kabila ng lahat, grabe. Matindi yung panglalait, pangbabastos. Sana ang Panginoon bahala na po siya sa mga taong nanlalait sa Pangulo. Naway parusahan niya silang lahat. Di ba? Lalo na yung puon nila tatakbo sa 2028, ibabagsak ng sambayan ng Pilipino na hindi po pwedeng maging Pangulo lalo't walang alam sa pamumuno. Sana mayroong isang PBBM na tatakbo. 'Di ba? Palagay ko wala na eh. Wala nang ganun. Mayroon. Kaso lang matagal pa. Si Congressman Sandro, for sure yan. Kaya bilib ako talaga sa mahal na Pangulong Marcos Jr. I really love this president talaga. I'll never forget. Sa totoo lang. Hindi ito panahon para paghihila, pababa. Sabi ni Representative Laila de Lima, nanawagan na panahon na ng suporta, hindi pagbatiko sa Pangulo. See? Bakit
naisip ko na bakit kaya, no? Itong sinabi ni Congressman Laila de Lima sa Pangulo na alam po natin sa panahon ni Duterte, mga kababayan, nakulong ito ng 7 years sa maling akusasyon at maling witness, maling akusasyon ng Duterte, yung dating Pangulong Duterte, no? Muntik na ito, guys, nung naging sekretary ng DOJ. Nag-imbestiga sila dyan sa Davao, sa Maylaod. Muntik na ito namatay. Kasi sabi ni Mr. Las Cañas, inambus dapat nila ito. Kanya lang, nakaalis sila . Oo, inambus nila sana to . Nung pagpunta nila dyan sa Davao, nag-imbestiga sila. Kasi 'di ba, tapunan ng mga bangkay dyan sa Maylaod na sinasabi ni Mr. Las Cañas. Kaso lang, sabi ni Mr. Las Cañas sa kanyang kwento, sa video niya, I think 1 year ago, nung last year, nag-upload ako ng video, guys. Nakaalis ito si Congressman Laila de Lima nung time na yun. Dahil kung hindi pa nakaalis ito, wala na. Nilamaya na ito nung panahon na yun. Totoo yun. So, dahil dyan, hindi nga sila nagtagumpay, pinakulong naman ng 7 years. 'Di ba? So, I think, nung last 2022 election, kung nagpalit ng administrasyon na Duterte pa rin ang nakaupo, ay palagay ko, mga kababayan, she's still in the prison siguro ito. Oo, nasa kulungan pa rin yan hanggang ngayon. Oh, 'di ba? Hindi na makalabas yan kung Duterte uli ang nakaupo sa palasyo. Pero dahil hindi po nangyari, Marcos ang nakaupo. Na gawan niya ng paraan, kumbaga na i-reopen niya yung kanyang kaso. So kalaunan, mga lang yung I think 2023 nakalaya si Congressman Laila de Lima, reopen yata yung kanyang kaso. 'Di ba? Nag-submit siya ng mga kaukulang ebidensya. So, ano nangyari? Absurdo na nalaman na hindi pala totoo yung mga akusa sa kanya. Hindi kayo naloka. Ang laking kasiraan ng pagkatao nyo yun, mga kababayan. Ang laking kasiraan. Oo, sinira ni Duterte yung pagkatao nito, ni Congressman Laila de Lima. Lalo na pinakalat nila sa social media yung video daw ng yung video niya, yung driver, na mayroon daw silang ginawa, pumping sila daw na dalawa. Yun pala, fake video pala yun, mga bes. Hindi naman pala si Congressman yun. Hindi naman pala si Congressman Laila de Lima yun. Gawa-gawa lang pala. Putsa, kawawa talaga ito Nasira talaga yung kanyang imahe. Pero, well, God is good all the time. Si PBBM nakaupo. Kaya open sa lahat. Kaya gumanda na ngayon ang justice system ng Pilipinas. Kung sino man ang nagsabi na hindi maganda ang justice system ng Pilipinas ngayon, yun po ay mga dutay. Totoo yun, yung mga anti-Marcos. Pero look naman, 'di ba? Nakalaya siya. Walang kasalanan. Well, ako naman, natuwa naman din ako dahil nakalaya siya. I'm not fans of Dilawan, guys. You know all naman na I'm Marcos loyalist. Pero ako may pusong mamon ako kasi kapwa ko Pilipino. Pag inakusa mo yung isang tao na walang kasalanan, walang kamalay-malay, siyempre maawa ka din kahit sabihin mo ibang kulay yan. Nakakaawa din di ba? Alam mo, isa rin sa magaling na mambabata si Congressman Laila de Lima. Pero ako naman natuwa na nakalaya siya sa totoo lang. 'Di ba? Kawawa din naman. Naawa din ako naman lalo pag walang kasalanan. Gawa-gawa mo. Naku, putik. Talagang maawa ka din naman talaga as in. So, yun, mga bes. Ang kanyang panawagan sa lahat pagkakaisa. Hindi panahon ng paghila pababa dahil nakaatang sa kanyang balikat ang responsibilidad bilang Pangulo ng Pilipinas. Tama naman po yun. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye, 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 and babush. God bless Philippines. There's more, mga kababayan.